Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na ta with evidence. Naku po, grabe to mga kabibig. Totoo kaya na itong mag-inang Ligarda, si Senator Loren Ligarda at saka si Congressman Liviste, mga kabibig, tumakas na daw. Umalis sa bansa. Nag-abroad mga kabibig. Kaya nakakomento si Boyeng Rimulya. Ang sabi ni Boyeng Rimulya, I don't think tatakas sila. Bakit naman sila tatakas? Ewan ko ba kung saan nila napulot niya mga statement na tumakas, tatakas. Sabi ni Rimulya, babalik yun. Naniniwala kami, babalik. Baka gusto nilang umuwi ng nakaposas pag hindi sila bumalik. Diba? Wala, grabe. Nakaposas talaga kabibig ang sentence ni ang word ni Boyeng Rimulya. Baka daw uuwi silang nakaposas kung hindi babalik ang mag-inang Loren Ligarda at Congressman Liviste. Kung ganun ang statement ni Boyeng, bakit hindi niya nagawa yan kay Zaldico? Bakit hindi niya napauwi si Zaldico na nakaposas? Grabe naman sila kung makathreaten na nakaposas. No, grabe, no? Ganito na ba ang gobyerno ng BBM admin na yung mga akala nila ay against sa gobyerno, parang tinetreten nila. Parang tinatakot nila na, pag hindi kayo babalik Loren Ligarda at Congressman Liviste, uuwi kayong nakapusas sa bansang Pilipinas. Grabe! Pero hindi nyo kayang pauwiin si Zaldico na nakapusas. Diba? O ano to, selective? 'Di ba? Until now hindi pa nga nakulong si Martin Romualdez. Puro lang kayo hinog na hinog, pero biglang naging hilaw, biglang hinog na hinog. Ano ba talaga, Boyeng? 'Di ba? Ang drama na naman ni Boyeng ngayon na ang nasa likod daw ng pag-recant ng 4 ng ex-marine ay si Martin Romualdez, yung allegedly binayaran ni Martin Romualdez ng 25 million pesos. Di umano kabibig. Puro na lang sila mga allegedly. Ito na daw. Ay, grabe kabibig. Parang ang gulo-gulo ng Pilipinas. Parang nakikita mo bang naging progresibo ang Pilipinas sa admin ni BBM? Diba? Pero balik tayo sa mga Ligarda ba? Kawawa naman si Loren Ligarda, no? Senator yan ha, hinalal yan ng maraming Pilipino. Si Liviste, politiko, nanalo, hinalal yan. Pero itong si Boyeng Rimulya, appointed by BBM. Try to figure it out ba? Nung kawawa si Senator Loren, no? Parang tinithreaten ni Boyeng Rimulya na kung hindi kayo babalik sa Pilipinas, baka gusto nyo makabalik sa Pilipinas na nakaposas. Grabe naman yun. Parang nakakatakot, di ba? Si Matibag din, may mga papunto-punto na rin. No? Di ba? Parang si Matibag at saka si si Boyeng, pare-pareho lang sila ng mga statement nila. Ito ang sabi ni Matibag, kabibig, panoorin nyo ang video. Matibag talaga. Dapat tinanong niya kasi may mga galing na abogado na na nagkokomento Merong isang attorney buwang, meron naman yung isang attorney nakakapiraso. So, may mga nagko-comment na bakit ko daw in-announce. Hindi ko po in-announce. It was there was a question thrown to me by the media na nandirito po ba sa bansa ngayon si Congressman Liviste tsaka si Senator. Sabi ko, of course, because of my position, I have information that they travel. And I cannot lie to the media, sabihin ko, hindi ko alam, or sabihin ko, andirito sila. But the evidence will show na nag-travel po sila. Ngayon, I'm no expert. Ano ba yung opinion? I think everybody's entitled to their opinion. Para sa akin, personally, the timing is not good. Because they're being subjected to an investigation both on the Ombudsman and si Congressman Liviste, other than the Ombudsman, etong issue na to. And he traveled when the time that it was announced na he will be subpoenaed by the NBI. So hindi po maganda na pananaw na aalis ka sa gagitnaan ng mga ganitong usapin. Lalong-lalo na kung mahilig kang mag-post sa social media na sinasabi mo
naiinip na ako, walang pumapasok na congressman, gusto ko mag-session na, nung naka-recess. Ngayong umaandar na yung session, bigla ka magbabiyahe. So, it defies your position in logic. Hindi po pwedeng ganun. At ako naman, with all due respect to my kumadre, to Senator Lawrence, she's entitled to help break or anything. Pero, since you're asking, sa akin lang, personal ko, and you may agree or disagree with me, na hindi po siguro maganda yung timing. Opo, pero yung mga magagaling na abogado, siguro kung kasagpi nila yung nagbiyahe, sabihin, kailangan kung kalaban nila yung nagbiyahe, nako, isang katerbang bus siguro yan, yung mangyayari dyan. Naalala ko na yan dahil nung may mga congressman na apparently belongs to the administration na gusto magbiyahe, sila rin yung maiingay na hindi dapat magbiyahe ang mga yan, ganyan-ganyan. So, hindi po maganda I think we have to be objective. Kung panahon dapat na, hindi yung personality, kundi yung actions yung titingnan natin. So, I challenge yung mga abogado na buwang tsaka maliliit, tanungin ko kayo, ano ba pananaw ninyo sa pagbabiyahe na yan? Tama ba? O paliktarin natin siguro, kung ang magbabiyahe siguro ay yung halimbawa, yung medyo kaalyado ng gobyerno na nasa sakdal sa isang kaso, baka iba yung sasabihin nyo. O, diba? Yun ang sinabi ni Matibag na, because of my possession, I have the permission that they travel. I can't lie to the media, sabihin kong, hindi ko alam, sabihin kong andirito sila, but the evidence will show na nag-travel sila. Wala namang problema kung nag-travel sila. Kasi may issue tungkol sa kanila, bawal na silang mag-travel. Meron bang travel ban? Meron bang immigration lookout sa kanila? Wala naman Diba? Anong problema kung mag-travel sila? Diba? Sabi pa ni Matibag, hindi maganda na pananaw na aalis ka sa kalagitnaan ng mga ganitong usapin, lalong-lalo na kung mahilig ka mag-post sa social media na sinasabi mo na naiinip na akong walang pumapasok na mga congressman, gusto ko nang mag-session na nung naka-recess. Ngayong umaandar na yung session, bigla kang bumiyahe. Ano ba naman yan? Ikaw nga, pinatawag sa Senado for the impeachment trial, nag-request ka na i-move yung pag-witness stand mo doon. Kung hindi lang talaga maraming senador ang nag-react, hindi mo i-move yung travel mo papuntang Thailand. Ikaw talaga, napaka-selective mo talaga, Matibag. Kung ano-ano lang ka na naisip nyo. Pero, may punto naman si Matibag, di ba? Yung mga post ni Senator Leviste na wala pang session, and so on and so forth. Pero, hintayin natin ang statement ng mag-inang Ligarda. Huwag agad-agad mag-assume. Huwag agad-agag mag-isip ng hindi maganda. 'Di ba? Kung ano yung mga lumalabas sa mga bibig nyo na, mga mag-inang Ligarda, kung nagtago kayo sa ibang bansa, kung babalik kayo sa Pilas na nakaposas. Grabe naman yung statement na yun. Parang sinasabi nyo ba na tawag dito, na guilty na ang mag-inang Ligarda kasi umalis sa bansa, nagtago. Yun ang mga speculations nyo Hindi naman yung maganda, di ba? Nagsalita na Senator Loren Ligarda. Sabi ni Senator Loren Ligarda, I ask the public not to draw unwarranted conclusions from my travel or link it to the recent false and baseless allegations, which undersively besmirch a reputation that I have built over a decades of public service. Yan. Sinupalpal kayo ng Senator Loren Ligarda. Mga Pilipino, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nila. Yung magbigay ng konklusyon kung bakit kami nag-travel. Grabe naman yung mga nilalabas ng mga baseless allegations and fake accusations. Huwag kayong mag-alala. Lalaban kami ng anak ko at sooner or later malalaman nyo kung ano ang katotohanan sa likod ng mga kadramahang ito. Diba? Kaya alam ko, Senator Loren Ligarda, nakikita natin kabibig niya, talagang hindi niya gustong siraan ang kanyang sarili. Sisiraan niya kanyang sarili. Grabe yung reputasyon ni Senator Loren Ligarda. Diba? Ito ang komento ng public hinggil dito.
O ano ba nangyari kay Senator Lauren Ligarda? Alamin natin, kabibig, ha, kung bakit sila nagbakasyon. Hindi naman nagbakasyon. Ito, sabi ni Senator Lauren Ligarda, nag-leave lang pala. Medical leave filed from August 3 to 5. Followed Senate rules. I confirm that I filed a formal medical leave with the Senate covering from 3 to 5, 2026 in accordance with Senate rules. Tingnan nyo, ha? Finalo pala ni Senator Lauren Ligarda. The senator also pushed back against baseless allegations about her travel and saying such claims unfairly hurts her name and decades of public service. Sabi niya, yung sinabi niya, huwag kayong agad maniwala sa mga konklusyon ng mga tao na kung ano mga sinasabi nila na nagtago na kami, tinakbuhan namin kung ano man nangyari mga aligasyon. The Bureau of Immigration earlier confirmed that Ligarda and her son, Batangas Representative Lino Leviste, have left the county separately on August 2. They were cleared to travel abroad due to non-existent derogatory record. O, tingnan nyo, pwede pala sila mag-travel. Diba? Medical leave. O, anong problema doon? Diba? Hindi naman siya si Speaker Martin Romualdez na kailangan talaga hindi pwede makaalis sa bansa. O, walang kaso. Senator Lauren Ligarda, walang kaso si Leviste. Walang immigration ban. Hindi pinagbawalang mag-travel. Tapos naka-medical leave pala. Di ba? Approved by Senado to. Tapos, kung ano-ano mga sinasabi nyo. Ay, nako, kabibig. Yun na nga, kabibig. Grabe. Basta, ang sabi ng mga ibang netizen, basta against sa gobyerno, iba ang kanilang konklusyon. Sisirain ka talaga. Basta feeling nila hindi isang ayon kay BBM, masisira ang pangalan mo, ikukulong ka talaga nila. Kagaya ni Senator Marcoleta, Jinggoy Estrada, Mike Defensor. Diba? Parang uubusin nila lahat ng senador, lahat ng minority senators, uubusin nila. Para ang majority na lang ang magre-remain. Kaya ngayong ibang majority dyan, I'm sure they're praying na sana 2028 na. Kasi nakakasuka na. Parang hingal na sila. Pero yung ibang mga sip-sip dyan, I'm sure, happy. Tumalon nga sa saya si Erwin Tulfo, mga kabibig. Kasi nag-recant daw ang 18 ex-Marines. Ang 4 sa 18 ex-Marines. Sabi niya, salamat sa Panginoon at naliwanagan ang mga isip nila. Tingnan nyo. Diba? Pero ngayon, parang napahiya din si Tulfo kasi sinabi ni Boying Rimulya, kagagawan ito ni Martin Romualdez para mag-recant yun. Binayaran ng di umano malaking perang 25 million. Pahiya na naman si Tulfo. Di ba, kabibig? So yun ang kabibig ang ating Bitis Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe, no? Grabe din ang statement ni Boying Rimulya. Kung hindi kayo babalik sa Pilipinas, baka babalik ka sa Pilipinas na nakaposas. Wow. Parang they threaten Senator Lauren Ligarda kasama si Congressman Leviste. Yun lang, kabibig. Bye everyone. See you next time.